Magandang araw at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naaabot ng video na ito. Welcome po sa inyo dito sa AMB o Avoy Mix video. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ay tungkol na naman ulit dito sa West Philippine Sea, no? Dahil meron po tayong balita at ito pong balitang ito ay galing pa ho sa ibang bansa, no? Alam niyo naman kasi pag dito sa Pilipinas, hindi ko naman sinasabing eksaktong gano'n, baka merong tinatawag na cover up. So, mas maigi na yung galing sa ibang bansa yung balita at siguradong walang cover up. So, dito po, panoorin po natin ang balitang ito. The Philippines says it has confirmed the presence of 11 Chinese warships at a contested shoal in the South China Sea. Manila pulled a patrol ship from the area earlier this month after it was rammed by a Chinese Coast Guard vessel. The Philippine Navy says the tally of 11 Chinese Navy ships at Sabina Shoal in the Spratly Islands was recorded between the 17th and 23rd of September. That's the most seen in a single week since Manila started monitoring the area about 6 months ago. Sabina Shoal is located within the Philippines' exclusive economic zone. China also claims the shoal. In April, Manila dispatched a patrol ship to monitor a group of Chinese vessels in the shoal. Last month, a Chinese Coast Guard ship rammed it, and deliveries of supplies to the Filipino crew have been disrupted. Manila ordered its ship to return to port earlier this month as some crew members needed medical care and water was running out. The Philippine Navy says it will not be deterred by the latest Chinese move. It says it will keep monitoring the shoal. So, yun po, no? English po yung balita at elaborate na lang natin sa Tagalog. Magko-concentrate po tayo dito sa tinatawag nilang 11 warship ng China na namataan dito sa Sabina Shoal, ano? So, ito po ay yung kumpirmasyon nun ay galing po sa Philippine Navy mismo, ano? From September 17 to 23, ano, yun yung parang nasa balita, ano. Hindi po biro po kasi yun, ha? Kasi warship na po yun ng China, no? Hindi na so escalated na masyado, no? Hindi na tinatawag na yung mga CCG o yung China Coast Guard. Take note po, warship po yung nakita nila, no? 11 warship. Hindi po masyadong na-clarify kasi siyempre 7 days yun. Kung from 7 to 23 ng September, 7 days po yun. O kung yung warship na yun ay isa lang at patuloy lang nilang namamataan doon sa iba't ibang bahagi. Kaya kinount nila yon as 11. O kung tatlong warship yon at nakikita lang nila sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang araw, at na-count nila nung 11. So, ang punto dito, kung iba't ibang warship pala yung nakita nila, so may record po ang Philippine Navy nito, no? Hindi lang na-clarify doon sa balita. So, ang punto, warship na po yung pumapasok, no? Hindi po Coast Guard. Warship, no? Ito po ay sobrang nakakabahala, no? Anytime, siyempre, kung ito ay warship, pwede itong magpaputok. O pwede namang gawin ng Coast Guard yan, no? Pero iba na po pagka gray ship. Pagka gray ship, mga warship yan. So ano kaya ang hakbang dito ng Pilipinas? Mananatili ba tayo na isang punching bag? O ika-countermeasure natin to. Pero dati nga, yung sinabi ko nga doon sa isang upload na malinaw na nagdesisyon ng Pilipinas na hindi maninindigan ng Pilipinas para sa isang gera, no? Ayaw natin yan, no? So, ang sinasabi doon sa United Nations, ang Pilipinas daw ay mananatiling boses para sa kapayapaan. Napakagandang pakinggan. Pero nagkakaroon tayo ng paghahanda. Ito po ay para sa isang digmaan. O sabihin natin na para sa isang depensa.
Ang mga Amerikano po ay naghihintay ng hudyat at ang hudyat nila ay yung putukan kasi doon sila papasok. Hinihimok nila ang Japan, hinihimok nila ang Taiwan, ang Pilipinas na simulan na to. Pero sinasabi nga ng mga Pilipino o ng kinatawan ng Pilipinas, hindi yun kailanman gagawin ng Pilipinas. Maliban na lang siguro kung yung China ang nagsimulang magpaputok. Kasi ito ay tinatawag nga na act of war. Yun nga akyatin yung barko ng mga Pilipino ay act of war na po. Ibig sabihin, dun pa lang tayo maaring kumilos. Ngayon, ang punto ng video na ito ay ano na ba ang magiging reaksyon ng government dito? Ano na ba yung kanilang kasi sobra na no? Warship na to. Hindi na to sa Coast Guard ano. Ito ay Philippine Navy to Chinese Navy na. So sundalo sa sundalo na to. So conflict na ito eh. It's consider conflict kung sundalo sa sundalo na. Lalo na hindi naman natin masasabing yung temper ng ating mga sundalo ay ganoon na lang. Kung merong mga pulis dyan na matitino, di ba meron din mga pulis na mga high temper at mga pikon. Kung merong sundalong Pilipino rito na masabi mo nga napikon at mamarel, hahantong talaga ito sa isang digmaan. Alalahanin niyo po yung digmaan, yung World War, simula lang po yan sa isang taong namatay. Yun yung pagpatay kay Archduke Francis Ferdinand. Ano? Nung pinatay siya, doon na nagsimula yung digmaan. Gantihan na po ang nangyari. Sana dito sa video na ito, manawagan tayo ng isang mapayapang paraan, pag-uusap na i-pull out itong mga warship na ito. No? Kasi hindi maganda na mga Navy to Navy ang magkakaroon ng close encounter at sigurado po na magkakaputukan po dito kung Navy to Navy. So, panalangin natin na iurong na itong mga gray ship. Kaya po dapat maging matalino at maagap dito ang ating mga namumuno sa ating bansa at sa mga sundalo kung magkaroon ng tinatawag na confrontation kung ito ay Philippine Navy man o Philippine warship, medyo konting lamig lang po. Ganon din sana sa China na konting lamig lang. Huwag po tayong basta-basta papadala sa takbo ng sistema na bigla ka na lang basta magpapaputok dahil nasaktan ka. Kaya nga ako, bilib ako doon sa sundalo na naputulan ng daliri. Hindi sila kahit minsan gumanti ng putok sa kabila nung nangyari. So ito lang po yung maibibigay nating komento. So kung meron kayong ibang komento, malaya po kayo magbigay ng inyong komento. Kagaya ng ginagawa natin. Ito ay isang video tinatawag natin reaction at saka commentary. No? So kayo, malaya rin po kayo magbigay ng inyong komento dito sa ibaba. No? Sa ibaba ng video, meron tayong comment box. Ilagay nyo lang yung mga comment nyo doon at babasahin po natin yan. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ulit. Ito naman po ulit ang Avoy Mix video at hanggang sa muli.